Welcome to Maroon Talk, a segment dedicated to anything and everything UP Fighting Maroons. I'm Fim Moran, batch 2010 from UP Los Baños. Enzo Regondola, batch 2010, UP Diliman. Tita Che, batch 2001, UP Diliman. Yun! Kita nyo naman, our chief statistician is here with us today of Maroon Talk. Ate Che, welcome here. Glad to have Thank you back. you. Welcome, welcome. Dun sa Sa mga kalokohan lang ako kasali. Yun ang akala nila. Pero sa totoong buhay, sa aming circle, siya po ang bahala sa mga numero, kumbaga, no? So, um, we are right in the middle of preseason now for season 88. Hmm. And yeah, we've been seeing the games, we've been seeing how the team plays. Pero let's try to um dig deep and some sort of analyze numerically, data-wise, yung performance natin as a team here in the preseason of 88. But then again, alam naman natin to, sinasabi natin ni Enzo palagi na the preseason is way different from the season itself. So, whatever the performance of the stats na lumabas dito sa months na to heading into the season, it won't really translate into the season itself, no? So, alam niyo na yan. Um, Kitang-kita naman siya, actually. But yeah, more or less, we've been winning. Ang isang patalo pa lang natin yata, no, yung sa Lasal last Sunday. Uh, in Phil Oil, and we are in Pinoy Liga as well now with two teams. Tapos, next, meron pa isang yung liga yung Alliance, pero yung team Balarana ata yung sumali doon. Then after that, wala na. Ito na yung mga, after this, yung mga abroad sila. Tapos, yung mga tune-up game with pro teams, KBL teams, yan usually yan eh. So, come sometime July, August, or whatnot, yan yung what's in store for the team as of now. So, right now, it is June 2. A handful of games already for Pinoy Liga and Phil Oil, tatlo. But, quite competitive games, no? Let's run down the lineup ng Phil Oil kasi ito yung medyo realistic in terms of lineup per se. Okay. So, for Phil Oil, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 19 players on the lineup, which I think 20 yung maximum for Phil Oil, no? In this lineup, we have Josh Cornell, Seven Gagate, Janjan Felisilda, Sean Alter, Terence Fortea, Francis Noruka, Ray Remogat, Gani Stevens, Jerry Abadiano, Raylan Torres, L.A. Andres, Harold Alarcon, Jacob Baila, Chico Briones, Mark Belmonte, and Miguel Iniguez. Wala ba Tapos si may dalawa Dicachi? pa tayo. Wala ba si So, Dicachi si sa Dikachi at saka si Nico Tan, kasama siya nasa sa Phil Oil lineup. sila? Pero parang wala pa silang nilalaro na game. For Phil Oil. Mm-mm. For Phil Oil, okay. Yes, well, So, Phil Oil. yun yung pool natin, no? So, with Dicachi and Nico. But for stats sake, ito yung mga may nakakita na ng minutes, no, for Mm. for Phil Oil and for Phil Oil. Yan. Okay. Ba't ba natin ginagawa to? Unlike other teams, or I can't really say, no. We have an intact core after that championship last season 87. Relatively intact. Kaya lang nawala na si Francis, nawala si QMB. Sino pa ba? JD. Si JD. So, but then again, relatively intact pa rin ang core natin. I would say, I guess that's safe to say, na yung mga lalaban para kay Coach Gold is sila-sila pa rin. Sila Terence, sila Harold, sila Raylan, sila Janjan, sila Mark. Jerry, Captain Jerry, Mark. Jerry. Yan, yung mga yan. Now, with that, syempre, with the departures, come newcomers, new players to the team. And let's try to dissect
how these new players so far have been faring as they join the team in the preseason. Ate Che, go ahead. Okay. So, note ko lang dun sa season 87 na binanggit mo kanina na core team natin, yung madadagdag natin, yung mga from injury natin, si Josh, si LA, at saka si Seven. Tapos from residency, si Noy, Remoga lang, no? Oo. And then from Team B, we have Miko Tan, Migs, but Miko is parang hindi pa siya naglalaro for Phil Oil. Si Migs Iniguez and Francis Nuruka. So sila yung from Team B na nilalaro natin ngayon for Phil Oil. So meron lang tayong tatlong games with Phil Oil. So yung first game natin is with NEU. So 82-74 yung score. And then second game is with UE, 89-71. And then third game is with DLSU nung last Sunday. We lost the game, so 99-106. So, from the three games, chinek ko lang yung overall stats. So, mga points per game, assist per game, and then yung mga rebounds, block steals, and then yung percentage nila. So, for overall, bilang konti pa lang yung game nga natin. So parang yung average point per game natin kasi nasusway siya papunta sa mas mababa. Parang nasa 6.18 lang. But yung maximum natin na point per game is with Francis Nuruka. So that's 15.3. And then next is Terrence, the usual Terrence, Jerry, and Harold. Tapos si Jacob only played one game. So wala siya nung with UE and DLSU. So 8 points per game yon. And also Noy Mogat. But si Noy, he played 3 games already. So 8 points per game siya. So meaning dun sa tatlo, parang naka 24 points na siya for the team. So in terms of assist naman, so eto lang, lahat lang muna ng offensive na ginagawa nila. So assist per game, overall is 1.62. But gusto ko lang i-take note dito yung kay Noy Mogat kasi meron siyang 5 assists per game. And compared to Janjan Felicilda, Janjan has like 5.3. So meron siyang good assist but better scoring siya kay Janjan na 8 points per game while si Janjan is just 1 point per game. In terms of field goal percentage, so yung 2-point field, ito lang yung overall. So 45% yung overall natin for the past 3 games. But yung notable din dito, of course, sinasabi ko nga kay Fim, wag na natin pag-usapan yung mga Fortea, Abadiano, medyo boring na sila kasi parang sobrang tataas ng points nila. Ang tataas ng percentage nila. Wag na kayo. Tsaka yung mga Harold Alarcon na yan, huwag na yung pinag-uusapan masyado. Parang given na sila yung Maroon 5 na tinatawag nila yung mga sila. But notable dito si Francis Nuruka kasi meron siyang 54.8% na field goal. Tapos, isa pa, kasi dun sa isang game ni Jacob, parang wala siya palang sinablay. 100% yung, yung field goal percentage niya. Tapos, isa pa din is with Seven Gagate. Meron siyang 61.5%. Pero yung points per game niya is 6 din. So, nagka-catch up na si Seven dun sa pagpasok niya ulit from the injury. And then in terms of 3 points naman, of course, syempre si Terence, 61%, ganyan. So parang nung Sunday, hindi, yung previous game, parang lagi siyang more than 5 3 points yung scoring. 5 3 points. Oo. So, di ba? Good luck naman. Layup sa kanya yun, layup. Sabi ko nga, hindi siya marunong tumira ng dos. Binisik tayo ni Terence noon.
In terms of free throws naman, overall, good naman yung free throw natin for those na nagkakaroon ng chance sa free throw line. Kasi most of us above, well, it's at least 50%. So meaning, may mga 100%. So si Jacob nga, kasi nung last time, at saka sino to? Si Seven. So, yung free throw natin, parang laging 60, 70, 90, ganyan. Last game, si Harold, parang 9 out of 10, or two games ago, 9 out of 10 yung free throws niya. So, yun yung sa uh, shooting natin. So, yung mga shooting percentage, assist, and then points. In terms of the defense naman, so yung mga rebounds natin, of course, si Francis Noluka kasi siya yung parang more minutes yung piniplay niya as a center. So meron siyang 4.7 defensive rebounds and 2 offensive rebounds. Usually naman, parang kapag follow through, nasushoot naman niya. And then, blocks, ito, notable yung blocks ni Mark Belmonte kasi sa 3 games, lahat siya meron dong block. 3 yung games, so yung average niya. Kaya 1 yung average niya. And then, yung sa steals, so the usual, si Harold, meron siyang 1 steal per game. And then also, the usual suspect, si John Felicilda, and then Ray Remogat also, same sila. So, meron lang akong mga a few, from those stats, so meron lang akong a few insights. So, yung sa mga bago kasi, kailangan lang nila ng more minutes, feeling ko. Kasi, for Altor Andres Coronel, parang every time naman na pumapasok sila, they are contributing. But yun nga, mabilis lang like 5 minutes, 4 minutes, ganun lang. And Migs Iniguez. Kasi si Migs sa Phil Oil, yung minutes niya lang is nasa 11. Pero kapag tiningnan mo siya sa Pinoy Liga, lahat nung mga stats, lagi siyang nasa top usually. So, feeling ko more minutes nga lang for Migs. And then for the other players naman, consistent naman sila from their preview. So, notable lang yung pagdating talaga rin ni Francis Luruca at saka ni Ray Remoga. Yan. Yun Yes. lang for Phil Oil. Baka nagugulan nyo iba, no? Yung binabanggit ni Ate Che is individual stats. And yung average na nandito is average as a team. Kaya napapababa yung average, quote unquote. So if you look at the points per game, top scorers natin would be Terence, Francis, Harold, and Jerry. Sila yung naka-double digits, kumbaga. Pero overall, as a team, if i-average mo yung points per game ng team in itself, nasa 6 points per player tayo as a UP Fighting Maroon. On the average, kumbaga, to summarize, on the average, a UP Fighting Maroon scores 6 points per game. Tama so, diba? Tama ate siya, diba? Yung 6 points. Whether you be a good or... Pero kung i-compare mo siya sa Pinoy Liga stats natin, yung individual points per game, tapos compared to overall, yung points per game natin sa Pinoy Liga is overall natin is 11.5. Kasi nga 2 teams tayo so malamang may mga higher score, higher talaga siya. So, which also shows the discrepancy of both leagues na parang sa Pinoy Liga nga, medyo relaxed in a way yung ewan ko yung mga kalaban, if any. Then pag Phil Oil talagang, kasi nga kapag Phil Oil, ito talaga yung lalaban sa UAAP or NCAA season na lineup mo, more or less. So sa Pinoy Liga, halo-halo pa yun ng Team B or what Kaya ganun yun.
Mm. But overall, across the board nga, we saw na yung top scorers natin are consistent. Terence, Jerry, Harold. Mm. And yung binanggit ni Ate Che na when it comes to the new guys, bigyan ng mas marami pang playing time, it would translate as well to production. I would agree to some extent. I mean, theoretically, yes, I would agree. Mm. Kasi kita naman Yeah, natin nung Lasal game. You guys, you got guys like Seven, Chico, Mark, Chico. Miguel contributing whether it be offensively or defensively. So, Mm. ang problema nga lang talaga since bago sila or like hindi sila veteran in itself. Well, veteran naman si Seven pero Kababalik yung lang. core hindi sila core. Kumbaga, Mm. hindi sila yung core guys. Hence, given that limited amount of playing time, they have to produce as much as they can while they're on the court. Which, in a way, what we're seeing now is still effective. To some extent, they are contributing what they can. Mm. I'm liking what I'm seeing from Miguel Iniguez actually. He is our stretch four na Yes. legit. I'm liking how Francis Deruca is also being a stretch five. So as of now, wala pa tayo nung center na center like how we had Malik, QMB. how we had QMB the past few seasons. But overall, at least itong big guys natin, more or less they have their own strengths and so far we've been seeing how they maximize those strengths in the few games that we've been seeing in the preseason. Francis is a scoring machine. Yeah. Migs, Gani, Sean, banging bodies inside. But overall, again, Chico with this instant scoring. Sino pa Yes. ba? Yun, yung mga yun. Yung ganong klase. Yun yung mga nakikita natin so far. So, Mm. what can you deduce from this information? Ayun, pre-season, yun nga sabi natin, di ba pre-season pa lang. So, okay yan na meron silang numbers na mapoproduce. Pero, like we said kanina, hindi tayo sure kung paano magta-translate pagdating ng season na pinagpe-prepare natin. Kasi, maraming pwede magbago eh. Knock on wood, pero injuries can happen Yeah. between now and September, October. Um, yung competition, yung level ng competition pagdating ng season, mas mataas din. Tapos, hindi mo rin alam kung kayang ma-handle ng pressure, kung kaya nila ma-handle yung pressure, yung mga gumagawa ngayong preseason, pagdating ng UAAP season, ganun pa rin ba yung pag-handle nila sa pressure o mararattle sila? And pag narattle sila, ano gagawin ng coaching staff natin? Palalaroin pa rin ba sila o papalitan na sila ng ibang baka mas capable? Mm. So, maraming pwede mangyari na yun nga, preview lang to, teaser lang to ng kumbaga sigurado potential nila. Mm. Pero at the end of the day, hindi natin pwedeng i-take literally kumbaga yung numbers na makikita natin in the coming weeks sa preseason leagues na lalaroan natin. Pero okay siyang preview. Pwede natin makita more or less. Yan, sa stats na nabanggit ni Ate Che, yung yun nga yung core natin, yung core guys from the previous season, sila Harold, sila Terence, sila yung top scorers. And Mm. most likely yan yung that will remain constant pagdating na season. Magkakatalo yan doon sa ibang players, sa role players natin. Sinong gagawa, sino magiging Step. support, sino magba-back up sa kanila. Yun yung parang i-figure out yan ng team ngayong preseason. Kaya importante na wag pakitang gilas ngayon yung mga yun, sila Chico, sila Francis, sila Iniguez, 'di ba? Lahat Mm. sila. Basically, yun yung
labanan ngayon ng mga players, yung the rest, kumbaga. The support, Oh, yung support Oh, cast. supporting group of the Maroon 5. mm, Yung yun mga talaga. backup dancers ng Maroon 5, kumbaga. Yun Kita, yun. in fairness, I mean, if you saw the Lasal game, and yung, eh, yeah, yung Lasal game na din. Um, ayoko siya highlight, but then I guess that was our truest test as of late. Yeah. From the other teams, no. It's nice to see nga yung mga pinapasok, makikita sino yung handa, sino yung hindi pa. Sino yung kayang lumaban, sino yung kailangan pang kumain ng bigas. And gusto ko ate yung na-highlight mo dito yung assist leaders natin. Mm-mm. Kasi ako, kapag nakikita ko yung mga point guard natin, again, JD Kugulangan, yung sapatos na yun, sobrang hirap punuan, yung nawala na yun. Mm. But hey, we have two assist leaders right now, Ray Mogat and Janjan Filisilda, at least assisting 5 per game right now. And ako, personally, pag nakikita ko si Janjan sa loob, sabi ko parang siya yung mas, no offense to Ray, parang siya yung mas okay mag-facilitate. But here, with the stats here, it goes to show na pareho lang pala silang, at least numerically, same sila ng Mm. stats Output. assist-wise, ng output Yeah. from this ano. Ate siya, meron ka ba bang ano doon? Meron ka ba bang nakita doon or from the numbers you got? From the assist that you mentioned, Fem, kasi si Jan Jan is just 1 point per game doon sa Mhm. 3 games natin. And then, si Ray is 8 points per game. So, mas mataas si Ray, pero mas mababa yung assist per game niya by just 0.3. So, meaning, kung hindi niya pinapasa, sinushoot niya na lang. Parang Tama ganun naman. yung tingin ko sa kanya. Kasi Correct, correct. parang mas marami yung points niya eh. Marami din siyang napuntos in the past 3 games. Yes. Uh, and so, at again, these stats prove na, kasi tayo, kapag napapanood natin yung game, oy, si Terence ang galing. Oy, si Harold ang galing. Mm-mm. Oy, si Jerry ang galing. From here, we can see na sila nga talaga yung nagko-contribute ng malaki ngayon. And as Ate mentioned, yung defensively, Mark Belmonte with one block each per game. Siya, sa... Ate, wait lang, Saka tama 4 ba point, to? Teka, hindi, kasi nakalimutan, three blocks per game siya. Or hindi, total ba to? 1 block per game. Total siya. Total Ah, yung total blocks. to. May total siya, tas yung BLKPG, yung pala yung blocks per game. Yun. Yung Oo, BLK, okay, okay. yun yung 3. Oo. So, May yung actuals, mga okay, okay. walang PG. Oo. Pero tingnan mo, parang yung rebounds din ni Mark, ang taas din. Mm, So, next to Francis. Francis Mhm. and mas mataas pa nga siya kay Gani. Gani's Ay, 4, siya is 4.3. So, again. ang difference, yung kay Mark lang, medyo parang, hindi ko alam kung, hindi talaga, parang nag-hesitate siya to score, to shoot the ball. Or mababa, kasi ang baba nung points per game niya compared dun sa mga dati na, say if it's against Lasal. Kasi parang 6 point per game lang siya. Hindi, Pero well, above overall oh, average pa rin natin siya. feeling ko compared to the previous seasons, mas Mm. nag-improve tong 6 niya sa ngayon. Mm-mm. So, and watching the games din, parang napansin ko nga na parang mas may ano siya, mas may, ang tawag dun? Mas may kapal na muka na ngayon na tumira. Mas may Ah, confidence. mas may confidence ganyan. And we need that from him. Yung Mm. pagka-pull up. Well, and what's good there is good shots naman yung tinitira niya. Hindi siya pilit, hindi siya Mm. makalat. I like how Mark has been playing this preseason. Sana magtuloy-tuloy lang yun. Kasi as we mentioned or like the other players na X factor natin, si Mark talagang nag-aabang lang yan ng pumutok eh. Whether it be in during the season or
preseason, he's always had that potential to have a Mm. breakout game in any given. Kaya kita naman natin. I don't think na bench siya in any game. I think he played all games nung 87. And Mm. yeah, yun yung ano niya eh. Yun yung, paano ba sabihin yun? May ano siya eh. Pag pinasok sa ni Coach Gold, hindi natin alam yung makukuha natin sa kanya. Pero Yung posibleng kanina maging ba yun? sobrang ano yun. Sobrang ganda nun. Ano Mm. pa ba? Yung kay Mark lang, kaya ko lang nasabi na sana yung first actually yung points per game niya parang mas mababa kasi sa Pinoy Liga, sa Team 1 siya, 'di ba? So kasama niya sina Harold, Jerry and sina Terrence. Pero yung points per game niya sa Pinoy Liga is 10.6. So Oh, ang task niya oo, kaya kaya feeling ko, sabi ko baka mamaya hindi lang siya nabibigyan. Ilan ba yung minutes niya dun sa ano? 14 minutes lang pala yung nilaro niya dun sa Phil Oil? Sa Lasal? Phil Oil. Oo. Minutes per game. No, average Average. siya. Oh, not So, bad. 14 Oo, minutes lang 14. siya. Oo. So, kaya parang baka mas madami siyang, parang nung sa Pinoy Liga, mas marami siyang napupuntos compared Mhm. to the past 3 games ng PhilOil. Kaya ako pala nasabi yon na don't hesitate to score. Yun yung nakasulat sa katabi ng pangalan niya. Pero 14 Kaya minutes ano, I think ano yan. parang, Sige, sige so, sige. kung, ano din, yun nga, parang yung kay Mark Belmonte, um, dalawang liga yan, dalawang team, almost magkaibang team. Magkalayo yung production niya. Parang, yun yung isa pang, ano, ngayong preseason, syempre yung coaching staff natin mag-eksperimento pa yan ng anong lineups yung mag-work together. Sinong pwedeng kasama nitong si Mark Belmonte, for example. Sinong point guard niya dapat. So parang, kaya rin medyo masuskew din siguro yung numbers kasi Mm-mm. hindi pa sure eh. Hindi pa sure kung sino magiging rotation, ano magiging rotation yan pagdating ng October. Magiging starter ba siya? Magiging sixth man? Second unit ba siya? Di, yun yung mga factors na kaya ang hirap din i-take literally nga yung Mm-mm. numbers na makikita natin. Hindi pa yan ano eh, hindi pa sure kung anong maging role niya talaga pagdating ng season itself. Talking Yun. about experimentation nga, minsan nga nakita ko sa Pinoy Liga ata to. Ang nasa loob, I think Terence, Jerry, Harold yata isa, Rayland tapos Mark. So, ang big men Full mo, ball yan. Rayland tsaka Mark. So, sorry. Or, Ito. So, usually yung play nila na 1-3-1 something. Opensa to ah. Nasa gitna mm, si Rayland. Si Rayland yung nasa gitna. So, siya yung parang big guy nga. Flasher. Flasher. Tapos, mm, mm. kaya kick out ka sa Jerry, sa Terence, o sa Harold. Di ba? What a good, problem to have. Ganong Hindi klaseng, mo na alam kung kanino. Golden State. di ba? Parang Draymond siya eh. Naging Draymond bigla. Oh. Mm. Tapos, ang dami mong shooter sa labas. Pero, so madami. Manood kayo ng, manood kayo ng preseason. Ang daming eksperimento ni Coach Gold na makikita. We haven't even seen sila LA get some minutes. It's Josh. nice to see Mm. Josh actually on the floor already. Sila Sev, I'm liking what I'm seeing from Seven so far, especially that Mm. Lasal game. He's letting the game come to him and more or less yung laro niya no high school na papalabas na niya. And again, similar with all our other talents. Seven, Josh, uh, have the ability to surprise opposing teams. So super excited natin para sa mga yan. Even LA. Hindi pa as I was saying, uh, our prospects, our newcomers, hindi naman niya malalayo kundi dahil wala silang talent eh, 'di ba? So
don't be surprised one of these games kung may mag 20 points sa kanila kahit hindi Fortea, hindi Alarcon, hindi Abadjano yung pangalan yan. So, any game is exciting. Ako, may question ako for Ate Che. Ate, as someone who has been in the games recently Mm. sa venue, no, watching live. Ano yung observation mo sa team? Ano yung atmosphere like? What is the Ito yung mga hindi nakikita sa sa stream eh. Mm. Kamusta yung team sa ngayon as a fans point of view? So From how you see it? mm, yung sa Pinoy Liga kasi, 'di ba dalawa? So madalas naman magkasunod, magkasunod yung game nila. So mauna yung UP1 or the other team. Um ang yung sa Oil, yun yung isang team na lang tayo, di ba? Pero yung sa Oil, parang isa lang yung napanood ko yung versus DLSU lang. So, will base lang ako dun sa recent lang na DLSU. Um, Isa sa napansin ko is parang hindi tayo pa ganun ka-organize nung nagsama-sama na tayo. Kasi parang nung team 1, team 2, parang okay, go. Parang, pero nung nagsama-sama na sila, tapos versus like a DLSU team pa, parang hindi pa ganun ka-organize yung pagsiset ng play, how we do defense, parang medyo nagkakapaan pa sila. Pero lagi ko nga sinasabi na parang marami pa naman silang trips together. So malamang magkakaamuyan na sila pagdating ng season. Kasi ano pa naman eh, parang Oo, aga pa. 4 months pa. Sobrang aga pa. So 3-4 months pa silang mag-aamuyan ng pawis. So, pero yun yung initial na nakita. Kasi parang hindi ko napanood yung versus NU and UE, even sa live stream eh. Pero yung live, parang ganun yung na-feel ko. Pero Or Pinoy dahil Liga, pressure. nakanood ka rin, di ba? Yung Pinoy Liga, yes. Pero separate din sila eh. So, yung team 1, team 2 kasi ng Pinoy Liga, parang dominating sila. So, Oo, medyo no? chill yung vibes nung mga games nila. Unlike yung sa Oil kasi parang lahat nakasali kasi in one. Tapos hindi din Gets. naman, oo, yung pagsasama-sama ng mga players. Halimbawa, Jacob is with Team 2 sa Pinoy Hmm. Liga. Pero he's one of our main man sa defense sa Oil. So yung mga ganun na differences, actually ang laki ng difference niya. Oh, Napapabulong nga ako sa katabi ko na parang, oh nga no, parang ang ibang-iba nga sila kapag may parang ganun. magagaling sila individually. Kahit tingnan mo naman sa stat sheet nung Pinoy Liga, parang ano to, yung sinabi ko kanina, parang dun sa top 50 na may ranking tayo, 13 sa atin, 13 is from UP. So UP team 1 and team 2. Tapos dun sa top 10 na yun, sa top 10, 5 sa atin, 5 galing sa atin. So team 1 and team 2. So yun nga, Overall dominating yan ah. yung Overall oo, players ng overall top players ng 50 ng Pinoy Pinoy Liga. Liga. Mm-mm. 13 po doon 13. ay taga-UP. Oo. So that Tapos covers like yung 26% of the league. Of of the the hindi, league. of the top 50 of the league. Of the top 50. Oo. Tapos yung top Tapos 10, ay ilan? sa top 10, 5 5. yung nasa top 10. Kasi number 1 si Francis, number 3 si Harold, Okay. number 6 si Jerry, number 8 si Migs, Mm, number 9 si Chico, tapos number 10 si Ray. So 6 pa pala. Anim wala pala, anim. wala pa nga Anim si pala, Portea. anim. Wala Oo. pa si Portea doon. Oo. Si Terence is number 20. So kung top 20, parang ang dami lalo. Kasi si Terence, si Jacob, masasali na sa bilang, si Jan Jan. Parang ganun. Galing. Parang, oo. So, Oo nga no. Oo nga. yun. Ngayon ko lang 6 out of 10. ngayon ko lang na-realize sa atin na oo nga, iba pa rin na hindi kasi kapag game situation, iba talaga yan compared to practice. Mm-mm. Mm-mm. Mas lalong iba siya kapag hindi kayo naglalaro ng sabay-sabay. Tapos sa isang liga, Mm-mm. sa magsasama-sama kayo. Medyo may Mm-mm. something nga din naman. But then again, yeah, yun nga. Ito yung mga kagandahan ng preseason. You get to experiment, you get to commit mistakes, and okay lang. Mm-mm.
Kasi hindi pa siya yung Mm. ano eh, hindi pa siya yung Okay lang na matalo ngayon. Oo. In fairness, oh. But then again, hindi naman tayo natalo ng malaki. But, so we Mm. were there still. Tapos, ano yung sabihin ko? Yung, sa Pinoy Liga, ang Sa napansin Pinoy ko, Liga, yung mga fans, pumupunta sila kahit weekday. Charot. Puno pa rin yung ano, yung Enduran, di ba sinend ko sa inyo yung picture? Parang weekday ngayon, di ba? um, tapos yung oras pa ng laro mo, 8 p.m. Kamusta Oo. naman? Kamusta naman Talagang po ano yung work siya. natin Walang bukas? tulugan sa Enduran, ganun. Puwitan talaga. Puwitan si Endron ng ano, ang peg. Sorry. May sinasabi ka about Pinoy Liga. Hindi, ang napansin ko sa Team 1 at Team 2, more or less first group, second group eh. Ang ang hati niya. So yung one, Mm-mm. yun talaga yung more or less starters, more or less ano. Mm-mm. Tapos yung two yung second group, yung coming off the Mm-mm. bench. Yan sila Mm-mm. Rayland, tama ba ako? Sila Rayland, sila Jacob. Hindi, team 2 is, Rayland is team 1. Mali So ako. yung nasa, mm, yung team 2, actually, ang bansag ko sa kanya, siya yung parang preview ng season 89. Kasi wala dun Si yung, Ray, yan, walang Remogat, di ba? Maroon 5. Oo. Remogat, Remogat, Jacob Jacob, Baila, yan. oo. Yan, Yun yung hati nila. Iniguez, Briones, Ayun, yan, nasa oo. team 2 sila. Yun na yung core ng season 89. More or less. Napaka-advanced More or mag-isip. less, no? So, pinapakita Kahit na. na pre-season to ng 88. So, Pre-season ng 88, pero yun yung pre-season na Pre-season yun pa Pinoy rin. ng ng 89. Oh, for 2 years sa pre-season. Tama. Tama. At saka meron tayong mga ano halimbawa yung mga transfer rin natin, si Payosing, BJ Ayun, oo nga Pre, pala. Oo, nandun nasa sila. ano siya, Sa nasa 2. 2, UP Team 2 sila. Pati si Maga. Kaya, si Rain Pati si Maga, Maga, di andun ba? din. Ayun, tama. Sila nga yun. Okay, ngayon pa lang, masascout nyo na. Kung sino ang season 89 May Maroons. scouting report na for season 89. Kita-kita nyo na. Tama. Um, so yun nga, medyo kapag big game, hindi, huwag na nga pag-usapan yun, no? We lost to Lasal because Hmm. they scored more points than us. Yun lang yun. At this stage of Yes. the At saka ang taas ng points. Oo nga eh. Sabi ko, 99 tsaka 100. Ano ba yun? nung nag 106. nung nag 50 na nung halftime ba yun? Sabi ko, ano to NBA? Kala Halftime ko, is 60 all. yun, di ba? 60 nung halftime. Oo, Oo. parang all 60. Oo. First quarter pa lang parang 30 points na eh. Parang ganun eh. 30. Galing eh. So, Yan ang ano natin. Yan ang estado natin, mga kaibigan. And again, best example, season 87 talaga eh. Oh, yeah. hindi rin tayo natalo yata ng preseason. Kaya lang, Mm-mm. it we can actually scrap that preseason away because QMB came in September ba? August. Hindi So, siya sobrang late eh. nakapag-preseason eh. Oh, sobrang So, late. may kulang pa tayong isa, di ba? Kasi 20 yung sa preseason. Yes, Baka yun na meron nga. pa tayong isa. Ayun na nga po ang sinasabi natin. So, hindi natin masasabi. Lalo na, meron pang espasyo sa lineup. Hindi Sino Isa kaya? hugot. pa. Pero sa Diba? lineup ba, 16 or pag UAP, 16 ba or 16. 15? 16. 16. Tapos meron pa tayong panahon, di ba? So, Sa, dumating na yung panahon. dami pa nating panahon. Sobrang dami pa. Dumating na yung panahon. So, hindi ko alam kung pwede, Yung, ano na ba si siya? ano ba Si yun? panahon. Yung panahon na yung bagong, From San Beda, oh, Alabang. I forgot his name. Hindi ko pa siya nakita. ako rin, Pero yun, sobrang hindi ko alam kung pwede na ba siyang parang eligible na ba siya for 88. 88. Oo nga eh. Or Feeling, magsi-senior high feeling pa ko lang ba siya? hindi, kung sino man siya. Welcome. Mm. Welcome to the team. Sana okay ka dyan. Alabang peeps. San Beda, Alabang. So, na, anong napapansin mo so far sa team? Kung meron man. Usual ano naman, parang
Oo, no, parang ito rin Usual yun eh. suspect, usual Mm. suspects. Pero gusto kong makita si Noruka sa UAAP. Yung pala yung sasabihin ko. Sige, go, yung Kasi una. naalala ko, di ba last season ba yun? Isang preseason game niya na meron siyang parang 30 31, points, 20 31 rebounds. points. Yun yung gusto ko makita na ano eh, na laro. Kasi kahit sa stats ngayon, siya yung scoring leader eh. So, I guess, Hmm. meron talaga siyang malaking role sa team. Kaya ngayon pa lang ganun na. Siguro magiging ano siya, yun, go to first option siguro at sa ng offense natin or second. Basta nandun siya. Tapos yun nga, big guy siya. So, nakakamiss din eh. Nakakamiss yung meron kang ganun sa loob. Di ba? I mean, spoiled tayo eh for the past ilang seasons na meron tayong Malik, Diouf, QMB. QMB. Tapos, sino pa yun? Henry Galinato, di ba? Dami nating magagaling na big men. And tingin ko, ano naman siya, sana matuloy na yung lineage na yun ng mga magagaling na sentro, power forward. Yun. May excite ako sa kanya. Tapos, syempre, ano na to? Tama ba? Last playing year na ba to ng mga NU boys? Tama, Yes. unified. Yes. So, yun. Yung core natin na to, ito na yung last, ano nila, last hurrah, kumbaga. So, ayos to, exciting to. Tingnan natin kung ano magiging, ano nila, ano magiging parang inspiration nila or fire nila sa Oo nga. preseason na to, tsaka yun nga, to prepare for their final playing years. Yun. Super Daming ano, daming exciting. daming ilook forward ng ano ng UP UP Faithful. community. Yung mga recruits natin na nag-residency last year na maglalaro na ngayon. Yun. Oo. So, Exciting. ayun nga, talking about Francis Noruka, I like how, yun nga, in the past year or so, we've been seeing him dominate leagues at that with Team B. So it's nice to see how he has been translating that all the more against Mike Phillips. Hindi ko na anuhin against Lasal as versus Mike Phillips na lang. He was at Jay as someone who was there in venue. He was pretty much our leading scorer or best go-to person to score Match. during that Mm. game versus Lasal, no? Yes. So very nice to see na he was translating this to uh the big leagues, kumbaga. Whether it be inside, meron pa rin siyang tres Zoe. Doon ko lang nakita na tuwi Cheap. 3 points siya. Parang Ayos. yung first point ba Oh, natin siya yun. yung Oh, nakapress kakapasok siya? lang niya. Oh, di ba? Kasi parang From the hindi siya corner. first five eh. Si Gani yung center natin na first five. For 1 minute. Parang after a minute, pumasok siya. Kasi hindi, parang good 1 minute walang nakakascore. Tapos nung pumasok siya, yung una niyang shoot, tres. Cheat code. Ayun, sana yung mainit the whole game. Plus, yun, Mm. sila Teren, sila Harold. Pero boring na eh. So, pag-usapan natin si He Francis na scored lang. 21 points pala against Yes. Lasal. Di ba? Mm. So, meron siyang... He has it. He has it. Yan. May potential yan. Mm. Kunin natin yan. Okay yan, okay. Kaya, Okay. isa nyo Pero kakayan. Pero consistent siya, kasi sa Pinoy Oh, Liga, yung points per game niya is 15.67. Tapos the past three, sa Pinoy Liga yon. So team 1 siya doon. Sa dun sa PhilOil, the past 3 games, 15.67 naman siya. So pareho pala. Oh my God. mm. Parehong 50. Ay, hindi pala. Mali pala yung tinitingnan ko na sheet. Ito pala. Sorry. Sa PhilOil, 15.3 pala. So, parang Andun pa more rin. than 15 siya Oh. per game Consistent. for all preseason games. So, consistent siya. Actually, ako, So, tama si Enzo. Kunin natin yan. inaaral ko pa Diba? kung Diba? paano yung ano niya eh. Kung paano siya ginagamit ni Coach Gold. Pero, if it works, Hmm. ang problema lang, ewan ko, siguro, tingin ko, sabagay, si Mike Phillips na rin yung pinaka-barometer nga siguro na
pwedeng tingnan when it comes to a Mm. matchup with him. And it's nice to see nga na he did. So, First time nila. First time di ba? nila na First face-off nila yun. So, maglaban. so far, so good. At least yun yung nakita natin. Pero meron pa yung mga way, di ba? So, meron pang ay, hindi, naglaban na rin pala sila. Naglaban na sila ni So, Momo pasok din. Wei. Oo nga, pasok din pala. Panalo tayo versus yun UE. So, UE. Oo. UE game siya. Pati yung NU din, si John, nakaban din niya. Si So, Omar okay din. Khan. Ayos. Yeah. So, Versus we're in okay hands so far with Francis Turuka. So, and I'm sure he's hindi ko gonna napanood improve yung versus UE, pero parang contained siya doon kasi 13 points lang siya. 13 lang. Contained. 13 lang, konti naman. Kasi yung 15 yung ano kasi nga sa naman, kanya. kasi naman yung Portea nag-19 ng Yung ba yun? Yun patapos ba na yung ano, laro, nag-score pa eh. yung Nuruka sa ilang points to? Oo, yung versus versus NU, 12 points. Oh, di ba? 12 points lang. lang siya. 12 lang. Kasi naman yun, Jerry naman yata yung Yes. time na yun. Okay. Yan, and po, natin yung 12 points niya. yan po ang estado natin so far. We have a good 4 months ba left? 4 or 5 months left before the season. And it's too early to tell. Wala pa tayo nakikitang nag-enjoy lang tayo manood ng team. Yun lang. And so much more in store for our team and the other teams as well. So marami pang balitang mangyayari. Marami pang players posible na maglipatan or magkuhaan kung ano man. Yan. Nang makapag-dinner na tayo. Maraming salamat. So, maraming salamat, Ate Che. This is a good check-up on how we are as a team right now. Nice to see na yung stats speak for themselves. Actually, the players speak for themselves right now. And I'm pretty sure they are hungry to improve. They are very much willing to defend that championship come season 88. So all the more the And support. 89. And 89, nakita-kita na. And then, So, napalayo yung foresight natin. binigay na. talaga. Binigay na ni Coach Gold. Okay. Maraming salamat everyone. Maraming salamat Ate Che for joining us here again. We'll have more of this hopefully. Thank you. Our chief statistician, the numbers by Ate Che. Zo, salamat. See you guys soon. Thank you. Thank you. Again, Ate Che, pakita nga yung shirt mo ulit. Patingin natin sa ano. Yung Maroon Talk Paano ba merch. Maroon Talk shirts. Maroon Talk. Hindi siya nag-change. New edition coming up. Oh. So, abangan yan. Okay, Exciting. see you guys soon. Maraming salamat guys. Thank Ingat. you. Peace. Bye. Keep it fight po. Bye. Bye. Thank you.